Istorbo niyo pa yung mga tao. Mahiya naman kayo. Nanloloko kayo ng mga followers na nanonood sa inyo. Ginagago nyo. May pera kayo, gumastos kayo. Bakit pera ng OFW pang karampot-rampot na nga lang na dapat itulong sa mga displaced? One day, huwag kayong mag-alala. Nakalista na kayo. Dumating ang panahon na manggurgur si Bangag dahil na-overdose siya. Pumantay ang paa niya dahil natipalok siya o nasobraan siya sa buli-buli. At mawala na kayo sa inyong mawala na kayo sa pwesto, kahit kayo ay hindi opisyal ng gobyerno, nakasulat na kayo lahat sa listahan. Hello! Hi mga palangga, nagbabalik tayo. So, mainit na mainit. Ito actually ay breaking news at hindi nyo pa naririnig sa kahit kanino. Kaya naman, tutok na. Alright? Impeachment, nalinis na ni Liza Tanas. 2 months ago pa. ICC, madudurog na. Madudurog na ba ng Amerika ang ICC? PRRD, kailan ang uwi? Okay, mga kababayan. Unahin na muna natin yung ating breaking news. Nakatanggap tayo ng mensahe. Although, alam nyo na talaga ang ginagawa ng Bangag administration, alam na natin itong impeachment na ito ay luto na, matagal na. At talagang gagawin nila ito laban kay Inday Sara. So mga kababayan, ito ay galing sa ating puting ahas. Okay? Na narinig mismo at ipinagmamalaki ng mga kaibigan ni Liza Tanas, ng mga amiga niya na hindi naman na behind the scene, wala namang pwesto sa gobyerno, pero gumagamit ng perks ng gobyerno. So 4 days na. Okay? 4 days ago, mga kababayan, hindi lang isang pagkakataon, 2 pagkakataon sa mga pagtitipon, nagkaroon ng pag-uusap, okay, sa isang, sa isang senaryo na yon, ayon sa ating informante, right, syempre natin pwede pangalanan, baka gurgurin ni Liza Tanas, right, okay, ang sabi dito, dahil lang, mga palangga, alright, merong supplier kasi yan si Liza Tanas ng ng pulburon. Actually, na-meet ko yan. Right? Gaylash siya. Okay? Gaylash siya na laging nasa likod ni Liza Tanas. Actually, na-meet ko siya sa inauguration. Okay? Sa pagtitipong yaon, mga kababayan, napag-usapan nila yung about sa impeachment ni Liza Tanas. It just so happened na itong nagsusupply ng pulburon kay Bangag at kay Liza Tanas, meron tayong kasama nila na Joting Jahas. So pinag-uusapan nila yung impeachment na ang sinasabi dito, na tungkol sa ano na kaya mangyayari sa impeachment, uy, napanood nyo ba? Ganyan. Nasubaybayan nyo ba? So, ganun yung flow ng conversation. Right? At ang sinasabi nito ng backlash na ito, very, very close kay Liza Tanas, nakikinabang sa pera ng bayan, nag-e-enjoy, nakikinabang sa perks, kahit saan sila pumunta na bansa, mga kababayan, mapa Europa, mapa Amerika, mapa Asia, ay ginagamit nila ang diplomatic benefits of whatever na makukuha nila sa mga iba't ibang embahada. Ano yung ginagawa nila?
VIP treatment. Okay? At itong backlash na ito, okay? Ano to mga kaibigan nito, mga trying hard, na mga artistahan, or basta mga celebrity ang Alam mo naman si Lisa Tanas, di ba? Nagpapaka-celebrity yung Coronot na yan. But ganun pa man, etong backlash na ito, very, very close kay Satanas na na-meet ko no inauguration, sinasabi niya, okay, na oy, hindi ito verbatim pero ito yung konteksto. Don't worry about the impeachment because Liza fights to win and Sara will surely be impeached. Ito, binabasa ko. Iniingatan ko lang tong mahaba yung mensahe kasi baka mapatay nila to, magorgor nila. Ang sabi ni Backlash na nagsusupply ng pulburon kay Bangag, alright? Nalinis na ni Liza yan. Wala nang mag-aalsa. Dahil nakulong na nga yung tatay niya. Walang nangyari. So proud na proud daw sila dahil naayos na ni Lisa Tanas, nabayaran na ang lahat na bayaran, nabigyan na ng maleta, kaya etong napapanood natin na impeachment, scripted na lang yan. Hindi ako nagkamali, di ba? Ako yun yung assessment ko. Ganon din naman yung assessment nyo. Hindi naman ako bukod tangi, di ba? Na ako lang ang nag-assist. Kaya wala na pong kwenta yan. Narinig mismo ng ating puting ahas na ang sinabi, nalinis na ni Lisa yan. May iba pa bang Lisa Tanas? Alright? Then, okay. Si Lisa Tanas ang may control ng lahat. Siya naman talaga eh. Di ba sinabi ko naman sa inyo yon? Alright. So, kunwari na lang yung investigation. Pero, nakausap na ni Lisa Tanas at mayroong senador pa, okay? May mga senador pa na tinatakot nila para bumaliktad. Well, obvious naman, nakita naman na natin yan. Di ba? Okay. Naayos na ni Lisa yan. Kaya siguradong mai-impeach si Sara Duterte. Yung mga nakikita ninyo diyan, ay script na lang yan at ito ay palabas na lang. So yan ang binigay sa atin na information. 4 days ago to Okay? Nangyari itong usapan, hindi lang sa isang pagkakataon, dalawang pagkakataon sa mga parties. At itong mga taong ito, na narinig ng ating puting ahas, wala po itong posisyon sa gobyerno. Ito lang yung taga-chismis ni Lisa Tanas, tagahawak ng alak niya, tagabigay ng pulburon. So itong mga to at gumagamit sa perks ng government wherever they go. Anong ibig kong sabihin? Mga kababayan, let's say for example, pumunta sa Europa, iistorbuhin, okay, pumunta sa Amerika, diba? O kung saan mang part ng mundo. So magpapaka-VIP sila. Gagamitin nila yung diplomatic perks nga, whatever kung anong pagpapanggap nila na sila ay part of the government, ganito, ganyan. Ito yung mga grupo. Kasama dito yung mga, actually, even yung mga kaklase ni Satanas Mga kaklase ni Satanas, ginagamit yung mga perks dito ng gobyerno sa mga ambahada kung saan sila pumunta para i-treat sila VIP. Anong ibig sabihin yan? Chauffeur sila. Susunduin sila from airport at itutour sila kung saan, Europa, Amerika. So ganun ang ginagawa ng mga hayop na to kasi yung iba dito friends ko sa Instagram. Ngayon, mga kababayan, eto na nga yung sinasabi ko, wala talagang saysay yung impeachment na yan. Kahit ano pang aral ni Pia Cayetano sa kaso, kahit gaano pa kagaling si Attorney Sison, gaano pa kagaling si Attorney Poa, kahit gaano pa nasunog natin ang kanilang mga witnesses, kahit ano pang klaseng typographical error na ginawa nila,
Mga kababayan, script na lang ito dahil sabi nga, okay? Mga kababayan, ng ating informante, nalinis na nilisat yan 2 months ago pa. Kaya yung pinapakita ni Kilay, nila lahat dyan, paliban sa depensa, lahat yan ay acting na lang. Kaya 'di ba ganun na lang nila bulihin si Inday Sara na, kung wala kang tinatago, bakit, hindi mo ipakita ang iyong financial records, taxes, and other businesses. Binubuli nila, in-instigate nila, kasi alam na nila, nakausap na nila si Satanas at si Bangag, na kahit ano mangyari, impeach Sara Duterte. Luto na po, gawa na. Wala nang kwenta yan, wala nang saysayan. Kaya ganon kalakas ang loob ng mga yan kasi nalinis na Satanas. Kaya you have to do something. Ang kampo ni Inday Sara, sayang ang pera ng bayan na araw every time na nag-hearing sila, lumalamon sila, sumusweldo sila, may mga pocket money pa yung mga yan galing sa maleta. Kawawa ang taong bayan. Kaya ganito na lang ang nangyayari sa inyo. Yan po ang term. Liza fights to win. No matter what. Okay? Kaya nila, kaya nga 'di ba meron na silang mga pinoprogram na nila kayo. Ang taong bayan na kapag nakulong, like si Senator Marcoleta, si Jingo Isral, Senator Bato, baka si Senator Alan Cayetano, mamaya let's talk about Senator Alan Cayetano, kakasuhan nila, so wala nang matitira. Kasi nalinis na nili Satanas. Naayos na, nabayaran na ng male-maleta. Sad. Very, very sad. But sa mga supporters ng tunay na pagbabago, kung mahal nyo ang bayan nyo, yung mga nagmamahal kay Lisa Tanas, hindi pala nagmamahal kay Lisa Tanas, yung nabubwisit kay Lisa Tanas, yes, kawawang Pilipinas, kailangan nyo na manindigan. Hindi itong taong mga binabanggit dito, kilala ko to. Kilala ko tong mga hayop na ito. Ito ang mga bata-bata ni Satanas. Yung iba dito, mga kababayan ko pa. Gawa na. Script na lang to. Kaya para sa'yo, Inday Sara, I don't know kung anong pwede kong sabihin kay Inday Sara kasi lumalaban naman. Ang kanyang mga abogado. Pero tapos na. Scripted na lang yan. Kaya yung mga nagmamahal sa bayan, may nabasa ako, I think si General Pokis, na nanawagan na para ang konteksto kung huwag kayong magstay as keyboard warrior or nasa keyboard na lang kayo, kung mahal na yung bayan, mag-gather kayo, sumama kayo sa pagtitipon, manindigan kayo. I think wala na pong ibang solusyon. Kasi luto na Inday Sara, luto na. You have to do something, Day. I don't know, hindi naman ako politikong tao, pero sana yung nagmamahal sa iyo, yung mga sumusuporta sa talagang tunay na pagbabago, na nakita ang iyong pamumuno nung ikaw ay mayor pa at na-appreciate ang ginawa ni Pangulong Duterte kumpara ngayon na nagugurguran na po ang mga Pilipino. Dahil sa gutom at adiktos, kahapon pinag-usapan natin, Malabon, kawawang motorcycle driver na nag-aangkas, na nag-grab, bigla na lang pinagsasaksak ng ice pick. Later, ngayon, may bago tayo nag-vlog, mayroon na namang ginahasa. Yung ginurgur na biologist o researcher sa Negros. Ito yun, you have to do something if you love your country, and naniniwala kayo sa pamumuno ni Inday Sara, kailangan ninyong kumilos at iparinig ang inyong boses. Peaceful revolution, may nabasa ako dyan. You have to do something. Ito mo, napapaos na yung boses ko. Kasi itong mga binabanggit ditong tao, mga kababayan, sabi ko nga itong baklang ito, okay? Wala naman tayong against sa bakla. Dala ko, bakla rin ako. Bakla tayo, ang dami ko mga baklos dito. Pero ito ay talagang kumikita sa kaba ng bayan. At ang mga nakapaligid dito, ito yung malungkot.
Imagine nyo, they traveled around the world. Ginagamit ang mga embahada, ang mga serbisyo ng embahada, pera ng bayan, para sila ay mag-what? Magpakasarap. Ito, alam mo yun, itong puting ahas natin, kaibigan din nila to eh. Ano? Talagang sa kaibigan, hindi naman nag-traidor to eh, yung kaibigan eh. Nagpakita lang ng concern sa taong bayan. At itong nagkwento sa akin, ang sinasabi, Miss Maharlika, grabe na po ang paglalapastangan nila pag pumunta sila sa Europa, sa Amerika, ginagamit ang mga konsulado, nagpapahatid sundo, nagpapasundo sa airport, VIP po sila, hindi na sila dumadaan sa, I just don't know kasi hindi ko naman naranasan maging diplomat or maging VIP na dumadaan ka yung dumadaan, anyone, yung dumadaan ka sa special lane or special way na wala nang masyadong tanong-tanong, hindi ka na i-check yung mga whatsoever. Diba? Ito daw yung ginagawa ng lahat ng mga amiga ni Satanas at even yung Chief of Staff ni Sandro Marcos na mabaho ang hininga na si Yeye Vivas. Okay, special treatment. Medyo, sige, okay, fine. Chief of Staff, part ng government. Pero etong mga itong mga kaibigan na tagahatid lang ng mga pulburon, ginagamit po nila ang mga embahada sa iba't ibang mundo. Ganito kawalang hiya si Lisa Satanas, uubusin talaga ang pera ninyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtitipid dahil, kita nyo naman mga testimonya, dahil si Lorraine Badoy, nandyan marami na nagtitestimonya. Nung panahon ni Pangulong Duterte sa Malacanang, simple lang, isda, gulay, kanin, okay na. Ngayon, lahat merong steak, merong Japanese, Wagyu, lahat pinapalamon sa mga demonyong, mga adiktus, at mga kasabwat nila sa pagnanakaw sa Kabanambayan. Maliban sa inuubos nila ang pera ng Kabanambayan, sa flood control, pati mga budget sa iba't ibang ahensya, embahada o mga konsulado sa iba't ibang bansa, imbis na itulong, let's say for example, Saudi Arabia, ang daming mga displaced nating mga kababayan na yung budget na yan dapat ibigay sa kanila, ilaan sa ating mga OFW, even sa Amerika may mga displaced na yung mga kababayan. O, sa Asia, di ba? So, imbis na ibigay ay ginagastos ng mga amiga ni Satanas sa mga chauffeur, hatid sundo, ang mga putang ina. At mga kababayan, VIP. At ang mga kasama nila dito, iba, mga artista at vlogger. Meron isang vlogger-vloggeran sila, okay, nakasama na very, very trying hard. Okay? Marami pang darating na mga information sa atin. Pero ito po, gusto ko lang malaman ninyo na wala na po talagang saysay. Kayo dyan, I don't know kung anong pwede nyong gawin, but I'm telling you, wala nang saysayan. Enough for that impeachment. I don't know kung anong legal remedy ang gagawin ng kampo ni Inday Sara kasi wala na talagang saysayan eh. Lahat sila nakafocus na dyan sa impeachment para i-cover up ang pagnanakaw sa flood control, para tanggalin si Inday Sara. Diba? Para perpetually i-disqualify si Inday Sara para hindi na siya makatakbo. Sinabi ko po yan sa inyo 2023 pa. 2023, eliminate the enemies, i-impeach si Sara Duterte, even si Sara Duterte nung time na yon, nasa Department of Education pa, sinabi ko yan sa inyo, eliminate the enemies. Diba? Nung una, ayaw nyo naman maniwala. Pero lahat ito, lahat nangyari. Look at Senator Marcoleta. Sinong mag-aakala na ang Marcoleta ikukulong nila? At tatamnan nila, iti-twist nila na yung pagbigay ng campaign donation ay plunder. Sinong mag-aakala after na nabudol ni Amy si Inday Sara, nabudol lahat para mag-tandem kay Bangag. Mga kababayan ay tatraidorin nila, gugurgurin nila, papakidnap nila ang PRRD. Ikaw, Amy, ikaw talaga eh. Kung mahal mo si Inday Sara, o wag na lang mahal si Inday Sara eh.
Ano si Inday Sara, kahit si Inday Sara, manahimik na yan, mag-decide siya one day, okay, I'm done with politics, I'll focus sa family ko, life is beautiful. You know, who knows? Diba? Dahil sa sobrang pagbubuli sa kanya. Pero ikaw, Amy, hindi enough yung bangag-bangag. Manindigan ka. Ikaw ang pwedeng magpatanggal sa bangag mong kapatid at kay Lisa Tanas dahil alam mo ang activity ni Lisa Tanas. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, Amy Marcos, Agosto ng 2022. Nung ako ay nagsusumbong sa'yo, not really nagsusumbong, dahil may isang addictus din na vlogger na nagsabing magpapasabog siya, sasabihin niya ang lahat ng kung anong nalalaman niya during the time. Ano ang sabi mo, Amy Marcos? Sabi ko, Manang, pwede ba bigyan mo ng trabaho? Alam niyo yun, pwede ba bigyan mo itong trabaho itong si addictus? Kasi kawawa naman eh. Ganyan. Kasi kung ano daw, magsasalta daw kasi siya laban kay Bongbong. Ganun pa ako noon eh. Concern ako kay Bangag. Kasi ayoko masira dahil kakaumpisa pa lang. Anong sabi mo sa akin, Amy Marcos? Kung nakikinig ka, Vice President Sara, alam ko, hindi ka nakikinig dahil, busy yan si Inday Sara. Wishful thinking lang. Ang sabi sa akin ni Amy, Maharlika, ano yun? Yung inuutusan ba siya na pabili ng shabu ni Lisa? Alam mo, traidor ka eh. Tinraidor mo ang bayan. Enough for this pa-cute-cute. Alam mo na pinakidnap si PRRD, ibuhos mo na kung totoong tinutuligsa mo ang kapatid mo dahil siya ay magnanakaw, siya ay adik, inubos sila ang pera ng bayan, nagpapakasarap sila. You have to do something sa ngalan ng Pilipino at sa ngalan ng BFF mo na si Inday Sara. Dahil sobrang pambababoy nila. Diba? Humingi ka ng kapatawaran. Dahil because of you, nagtandem si Inday Sara at ang kapatid mong adik, patunayan mo. Pwedeng ikaw ang maging susi sa lahat. Dahil alam mo, marami kang ebidensya, Amy. Marami ka, sigurado ako 1,000,000%. Ibuhos mo, itodo mo. Di ba? Anong sabi ko sa'yo? Sabi ng puting ahas, tatanggalin ka din ni Satanas. Hindi ko pa nasagot si Tumbling. Bibigyan ko siya ng solo, Alam mo naman yan, hayaan mo muna siya mag-enjoy, si Bitag. Di ba? Tatanggalin ka, sabi ng puting ahas. Pero mga kababayan, ito talaga yung malinaw. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, nakaka-drain makinig dyan sa impeachment na yan. Fine na tayo, magagaling talagang abogado ni Inday Sara, matatalino, at by heart, the way they discuss or question yung mga julol dyan, mga witnesses, paano nila inaral yung kanilang kaso, makikita mo talaga na well-prepared sila. Alright? Pero mga sir, mga ma'am, mga abogado, attorney Season, attorney Binluan, wala nang saysay po yan. Ipapaputol ko ang julo ng lahat ng mga kawatan. Kung hindi totoo to, ang sinasabi ko sa inyo at ang sinasabi ng ating puting ahas na naluto na ito 2 months ago pa. Bayad na po yung mga hayop na yan. Although nakikita nyo naman, alam ko naman, pero syempre, iba yung may nagsabi sa atin na mismo na sinasabi ng mga amiga ni Satanas na naluto na ng kanilang boss. Alam nyo? Kaya talagang dapat, pag natanggal ang mga bangag na ito, Inday Sara, makinig ka sa akin, Day. Yung mga amiga ni Satanas, alam ko lahat ng pangalan. Kailangan, hindi man lahat, pero some of them, kailangan paimbestigahan, ibalik lahat ng ninakaw nila, pati mga bahay nila kung pwedeng bungkalin at ilubog silang lahat doon. Bitayin lahat ng mato kung meron lang. Di ba? Wala na yan. Yung impeachment na yan. Kahit sino pang iharap dyan. Wala na talagang size. Oo, natutuwa lang tayo dahil ang galing-galing ni Attorney Pua. Walang script. Yes.
Magaling po talaga. No doubt, ang galing-galing ni Senator Pia Cayetano. Ang galing ni Senator Alan Cayetano. Si Robin Padilla, ang galing-galing din. Sino pa? Sayang, wala si Senator Marcoleta, ikinulong nila. Kahit nandyan si Senator Marcoleta. Luto na eh. Tapos na, kumbaga. Kaya hindi ba kayo hindi naman sa hindi kayo nagtataka. Alam ko, nararamdaman nyo yun, nakikita ko. I-echo nyo to. I-echo nyo to. Para marinig ng mga kampo ni Inday Sara. Yes, unahin si Barney, sabi ni May. Lahat yan. Papasukan natin sa kanila sa ngalan ng batas yung mga ninakaw nila. Right? So, ang nakakalungkot dito, imagine niyo ito hindi niyo pa alam. Even yung mga amiga na dumidikit kay Lisa Tanas, mapa-artista man yan, vlogger man yan. Actually, itong mga taong ito, kaya dumidikit talaga to kay Lisa Tanas, unang-una, mapa-vlogger, mapa-artista, mapa-negosyante. Number one, kung may mga negosyo sila, tax evasion. 'Di ba? Yung katulad ng mga ginawa noon na gustong tuliin o tinakot ni Pangulong Duterte na tuliin, hindi ito nagbabayad ng tamang taxes. Alam nyo kayo, eto lang yung sa akin, alam nyo kung sino ang tinutukoy. Lalo na yung mga na-meet ko, nakakausap ko, nakilala ko, okay? Huwag kayong pakasisiguro. 'Di ba? Ang laki-laki ng negosyo ninyo. Kailangan dumidikit pa kay Lisa Tanas. Sinasabi nyo nga nun, di ba? Si Lisa Tanas pangit. Ang pangit ng mukha, ang pangit ng kurugkugon daw, marguso. Ang itsura daw, kuritot na nasunog ng 109 degrees na weather. Di ba? Pero, nakadikit kayo sa kanya. Maawa kayo. Alam nyo kung nanonood kayo, alam nyo kung sino sinasabi ko. One day, I will name names. Maawa kayo sa pera. Ano pa ba? Ang dami nyo ng pera. Kumikita kayo sa vlog, kumikita kayo sa negosyo, kumikita kayo sa pag-aartista ninyo. Bakit kailangan nyo pang gamitin ang mga perks ng gobyerno? Ang pondo, not perks, pera ng gobyerno. Para magpakasarap kayo. Pwede kayo mag-Uber. Pwede kayo mag-rent ng Mercedes-Benz. Diyan, when you go to Europe or wherever. Bakit kailangan pa kayo? Kailangan nyo pang istorbohin yung mga nagtatrabaho dyan sa Europa, sa Amerika, o sa Asia. Ito po yung katotohanan. Nagpapaka-VIP sila. They have money, Iniistorbo nyo pa yung mga tao. Maya naman kayo. Nanluloko kayo ng mga followers na nanonood sa inyo. Ginagago nyo. May pera kayo, gumastos kayo. Bakit pera ng OFW pa ang karampot-rampot na nga lang na dapat itulong sa mga displaced? One day, huwag kayong mag-alala. Nakalista na kayo. Dumating ang panahon na manggurgur si Bangag dahil na-overdose siya. Pumantay ang paa niya dahil natipalok siya o nasobraan siya sa buli-buli. At mawala na kayo sa inyong mawala na kayo sa pwesto, kahit kayo ay hindi opisyal ng gobyerno, nakasulat na kayo lahat sa listahan. Okay? Hindi ako nananakot. Sino ba naman ako mananakot? Wala naman ako kapangyarihan. Ang pakiusap ko lang sa inyo, mahiya naman kayo. Kulang pa ba ang ini-enjoy nyong pera? From the business, from pag-aartista, from pagbablog, kailangan nyo pa bang dumikit sa bilat ni Lisa Tanas? Una, ang babadoy nyo Ang kukorni. Hindi ko nga alam ba't pinagtsatsagaan kayo Right? Yun lang, ikaw? Pangalanan na lang. Bigyan natin siya ng pangalan. Ito si bakla. Bigyan natin siya pangalan ang pangalan niya. Bigyan natin siya ng code. Okay, si Jojo Demon.
Okay, yan ang pangalan niya. Ha? Ito pangalan ng bakla. Jojo Demon. Kilala niyo na. Si Jojo Demon, ito mga palangga ang nagsabi. Sabi ni Jojo Demon, naayos na ni Lisa Tanas yan. Naayos na ni Lam yan. 2 months ago. Nabayaran na lahat. Sabi ni Jojo Demon. Hanapin nyo na lang kung sino si Jojo Demon. O si Jejemon, pwede rin. O Jojo Mon. Sabi ni Reggie. Kilala niya, pag napanood niya to, kilala niya. Pag napanood dito ng sa mga artista, alam niyo to kung sinong minimin ko. Okay? Yung unang nagkaso nga sa akin, kilala niya to eh. Siya nga nagsabi sa akin eh. Okay? Siya yung nagsabi sa akin na ito yung nagsusupply ng pulburon. Hindi lang kay Bangag, kundi sa mga artista. 'Di ba? Si Jejemon. Si Jejemon. Right? Ikaw naman, Jejemon. Grabe ka naman. Maluoy kayo, maawa kayo. Maluoy ka mo, pero wala ka mo luoy. Waay ka mo kaluoy. Kasi mga demonyo kayo. Wala kayong ginawa kundi nakawin ang pera ng bayan. Magsipsip sa bilat ni Lisa Tanas. Babuyin ang Pilipino. Maluoy ka. Agitot maluoy ka. Pero wala ka ng luoy dahil ganito lang naman kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi lahat ng panahon ay panahon nyo. Dahil kung sino man ang matinong sumunod, matanggal o si Inday Sara, paimbestagahan lahat ng mga meron kayo. Kahit saan nyo itago yan, later on, malalaman din kayo. It's sad. Sad talaga mga kababayan. Ako sad? Yes. Kahit hindi ako ang biktima, kayo ang biktima eh. Right? Ngayon, ito, recently lang. Akala mo? Dali lang ha. Ano to? May binisend sa ating picture. Kaya lang. Ayang hayop na yan. Satanas. Ayang hayop na yan. Diba? Laging kasama. Sino itong mga kasama mo? Sino itong mga kasama mo sa picture? Anyway, mga kababayan, ngayon, ano ang sabi ni Clarissa Taratara ng Malacanang? Tungkol, di ba kahapon o the other day, nanakot sila, okay, saan na yun? Nanakot sila, nag-intimidate sila, kaya baka may maglaway-laway tayo. Nakita niyo ba? Yung ating FESLAC, lumiliit. Okay, anyway, commercial lang yun. The other day, in-intimidate nila si Senator Alan Cayetano na iimbestigahan daw ni Matibag yung tungkol sa SEA Games in 2019. Kagabi, nag-vlog tayo. Kung imbestigahan nyo, sige, imbestigahan nyo si Vince Dizon at si Greg Garcia. But now, mga kababayan, ano ang nangyari? My statement, ang Malacanang na naimbestigahan na raw si Vince Dizon. Pakinggan natin. To the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yun, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Tanga. Hindi naimbestigahan yung ibang mga Secretary. maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time
Sinungaling Kahit wala talaga. pang umaandar na pag-iimbestiga. So, malinaw pa sa So, as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss napawalang ng kaso. sala. Alam nyo na, di ba? Tama, mali. Yes, selective. So, ang punteriya, si Alan Cayetano, kaya kayo dyan, kayo lahat, Senator Robin Padilla, Senator Alan Cayetano, lahat kayo na inaapi, lahat kayo, kung ako sa inyo, lumabas na kayo ng kalsada. Maybe Inday Sara will follow. Yun yung naiisip ko ngayon. Susunod ka na, Senator Alan. Anong nangyari kay Senator Mago? Lahat na. Di ba, mga palangga? Yan ang katotohanan. Lahat kayo. Talong, nung panahon ni Senior. Yung panahon ni Senior, lahat ng kumukontra, ayan, pinapakulong o ginugurgur. Eto ngayon. I hope ligtas lang si dating Congressman Mike Defensor, si Senator Marcoleta, mga kababayan. Yeah, very senior. Kailangan nyo ng kumilos. Kailangan nyo ng kumilos, mga kababayan. Hello, mic test. Hello. Hello, hello. 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 Lumabas na kayo. Pag hindi kayo lumabas, kailangan tapusin nyo na ang mga bangag. Nananawagan ako mula dito sa entablado ni Maharlika. Ang mga abogado ni Inday Sara na manggagaling, mag-rest na po kayo. Kailangan nyo nang lumabas sa kalsada. Senator Cayetano, wag mo nang antaying ipakulong ka. Mga kababayan, ano pang inaantay ninyo? Manindigan, Amy Marcos. Kung totoong mahal mo ang bayan, ikaw ang maging susi laban sa adik mong kapatid. Huwag ka nang magmaang-maangan, manang. Giatay, huwag na tayong maglokohan. Ulitin ko, sinabi mo sa akin na adiktus ang kapatid mo at si Lisa Tanas ang bumibili ng pang-singhot. Itodo mo na lahat, baka sakaling mapatawad ka ng taong bayan. Alam mo, Amy, kung ikaw ang makapagpaalis sa kapatid mong adiktus at ang hipag mong ngetpa na kuro-kurobot dahil sa kasamaan, baka sakaling patawarin ka ng bayan, pero sa ginagawa mong playing safe, hay, ano ba yan? Hay, nako, hindi ko nga alam. With the hawi ng buhok, hindi ako naka-Amy buhok ngayon di ba? Yung mga ganyan-ganyan mo, lumabas na kayo or else. Or else, malulubog kayo araw-araw sa baha. Mga kababayan, mula dito sa bulwagan ni Maharlika, ako'y nananawagan na manindigan ng lahat. Hindi na po ito nakakatuwa dahil niluto na ni Satanas ang impeachment sa gamit ang kanyang asawang adiktus, ginagamit ang kapangyarihan ni Bangag para sa kadyatahan, kasamaan ni Lisa Tanas. Darating din ang panahon mo, Lisa Tanas. Baka nga mapagbayaran mo ang lahat ng ito. Baka dumating ang panahon na magkaroon ng retroactive na bitay at magjitay ka ng taong bayang hayop ka. Hindi mo papapakinabangan ang lahat ng ninakaw niyo sa kaban ng bayan. At dahil dyan, dinadampot na kita. Anyway, nakakatawa lang pero nakakabwisit, di ba? Di ba? I'm ready sa ating rally. Ito na yung sa akin. Alright, moving forward, at least alam nyo na kung ano ang nangyayari. Well, you know it already. Okay?
Alam nyo na lahat, alam nyo, sa totoo lang, sinabi ko na nga ito lahat eh. Pero, syempre, mas maganda yung mga may lumalabas na mga information galing mismo sa mga kaibigan ni Satanas. Ayan, yung isa sa kaibigan mo, baka gurgurin mo. Kasi hindi lang, actually ganito yon. Alright, I'll tell you something. Yung mga grupo nitong ng mga artista na to, iba doon kasi follower ko. Okay? Ang iba dyan ka-message ko. Na nagsasabi, lalo na nung panahon ni Bangag, pero nung panahon ng Bangag supporter pa ako. Tapos nung later on, nung nakita nila nagsasalta ako, nag-expose ako, gumaganon-ganon sila. Pero later on, kumakampi sila. Tama naman si Maharlika. Kaya si Vilma Santos meron akong kakilala dito sa California, tuwang-tuwa daw yan sa akin noon. Nung binabanatan ko si Bangag. Pero nung na-appoint si Recto, wala na. 'Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Moving forward. Okay? Ano yun? Kailan uuwi ang PRRD? Mapunta tayo sa ICC. Alright? Dahil, mga kababayan, 2 days or 3 days ago, nag-announce ang Secretary of State Marco Rubio ng isang what? Ano sinasabi dito? Nag-announce siya na dudurugin o i-dismantle. Inanunsyo niya sa buong mundo na dapat makiisa ang mga allies ng Amerika. Ito daw, sabi dito, Marco Rubio announced a sweeping campaign to dismantle the threat posed by the International Criminal Court to U.S. sovereignty. Dahil, mga kababayan, iniimbestigahan, gustong panghimasukan ng ICC ang soberanya ng Amerika na hindi naman kami ICC member. So, yung mga sundalo dito, okay, na, yung mga inaatasan ni Trump, whatever mission, okay, ay gustong litisin sa ICC. Kaya sabi ni Rubio, the campaign will feature a whole of government response to systematically disable the ICC's ability to operate, target American servicemen or officials, or otherwise threaten American sovereignty. Very powerful. Why? Okay? Gagawin ng lahat. Ang sinasabi dito, whole of government response. Okay? Ang sinasabi dito, na i-disable, dismantle, whatever, itutumba, gugurgurin, may own words, di ba? Ang ICC, ang kanilang kakayahan para mag-operate, ibig sabihin, isasara sila. Si Maduro nga, di ba? Nadukot. Dahil sa, issue naman niya, but I'm not gonna go to Maduro. The ICC poses an intolerable threat to U.S. sovereignty. It claims the authority to prosecute and even imprison American servicemen and officials operating on behalf of the America's national interest. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito na pinanghihimasukan nila ang soberanya ng Amerika at gagamitin ng Amerika ang lahat ng kapangyarihan kung anuman para sanction o not only sanction, kasi na-sanction na nila, maipatigil ang operasyon ng ICC. Dahil ang ICC ay hindi na katanggap-tanggap o kanais-nais ang ginagawa nilang pagtitreat o pagbabanta sa soberanya ng Amerika dahil gusto nilang akuin, sabi ni Rubio, or panghimasukan ang kapangyarihan ng Amerika at sila ang maglilitis sa mga servicemen o sa mga sundalo, servicemen. Katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, di ba? Well, iba kasing case kay Pangulong Duterte, pinakidnap, pinagkanulo talaga ni Bangag at ni Lisa Tanas. So sinasabi ng Amerika through Marco Rubio, mga kababayan,
hindi kailanman nila i-allow o papayagan na ang ICC ay manghimasok o manghimasok sa jurisdiction ng Amerika. This was July 15. Okay? Si Marco Rubio ay Secretary of US State Department. Alright? Ano sinasabi dito? Alright. So, ang sinasabi ng Amerika na ang ginagawa ng ICC ay pang hihimasok sa bansa katulad ng Amerika. Ang sinasabi ni Rubio na ang Amerika ay may sariling husgado at may mga jurors na pwedeng magsabi kung nagkamali o nagkasala ang isang US citizen or serviceman or serviceman. Right? Kaya sinasabi niya dito sa panghuli, nanawagan siya, okay, diplomatic calls from the Secretary of State, Deputy Secretary, ambassadors, and other members of senior leadership to foreign nations, highlighting the abuses of the ICC and the risk posed to Americans. Right? Diplomatic calls urging other nations that, like America, that are not party to the Rome Statute, to leverage their diplomatic networks to take similar actions alongside as visa revocations and travel bans or ICC personnel, for ICC personnel, increase sanctions against the ICC and affiliated organizations. Meaning, nananawagan ang Amerika na makisa ang mga bansa na i-revoke ang mga visa ng mga hayop na ICC members, ICC judges na ito, then, i-ban sila sa kanilang mga travel, katulad ng Amerika, yung kanilang mga pera, kung meron man. Alright? So, yan ang sinasabi ng Secretary of State. So, ngayon, mga palangga, ayun na nga, ang sinasabi dito, na kailangan ay tignan o, hindi tingnan, tanggihan ng mga allies ng Amerika, katulad ng Pilipinas, di ba? O wag anong tawag diyan? Wag makipag sabuatan, okay? Sa ginagawa na panghimasok o illegal na ginagawa ng ICC na sila ang magbida-bidaan sa Amerika na hindi nga kasapi yung Amerika sa ICC. And also, nag-open sila ng investigation laban sa mga servicemen ng Amerika kahit hindi kasali sa Rome Statute o hindi member ang Amerika, mga kababayan. Ako, alam mo, nakikita ko dito, si Lolo Trump. Okay? Demo, nakita nyo, nag-party-party na wala na si Maduro. Ako, malakas ang kutob ko na madudurog nila ang ICC. Very powerful. Why? Sinanction na eh. Very powerful pa rin ang Amerika when it comes to what? Mga kapalangga sa pag-what? Pag-stop ng mga transaksyon ng iba't ibang mga bansa. Mga kababayan, pag-stop, ano ibig sabihin? Let's say, for example, actually, na ano na natin, di ba? Na banggit na natin. So, ngayon, nagbibigay ng warning shot ang Amerika na, hey, let's say, for example, Pilipinas o iba pang mga members, na kayo dyan, pag nakipagsabuatan kayo at nakipag-isa kayo dyan sa ICC sa kabila ng aming panawagan na i-dissolve na sila, i-dismantle sila dahil sa kanilang mga illegal na panghihimasok, may kalalagyan kayo. The fact na sinanction na yung mga bank accounts sa mga judges ng ICC, yung mga family nila, ni-revoke ang mga visa, alam nyo yan, di ba? Na I think, kung hindi ko nagkamali, last year or this year, patuloy yung pag-revoke ng mga visa. Okay? So once na sinanction ang mga bansa, let's say for example ng Pilipinas, kasi sinabi doon na ni Rubio na I think, you know, na yung mga bansa na nakikinabang ng military help ng Amerika, kumilos kayo, makiisa kayo, magsalita kayo, manindigan kayo na hindi dapat ginagawa yan ng ICC. Yun ang sinasabi doon, doon sa statement.
But ganun pa man, mga kababayan, okay, tignan ko tong article dito kanina. Alright? Okay. So, ano ang mangyayari dyan kapag sinanction ang mga members ng mga country members ng ICC, katulad kunyari ng Pilipinas? Maapektuhan 'yan kasi nga kaya ang financial ano kasi, ang control ng mundo sa pag-transfer ng mga pera at ang powerful pa rin is dollar. 'Di ba? Pinag-usapan natin yung actually binanggit ni Sari Roque na let's say for example, ang Pilipinas ay isa-sanction kahit bibili tayo ng langis sa kung saan mang bansa, dollar currency. Let's say for example, Dubai. Okay, kunyari. So dollar ang bibili natin. So ngayon, magta-transfer tayo ng pera from the Philippines, ibabayad natin sa Dubai, kunyari, worth $1 million. Hindi naman yan diretso na, okay, diretso dun sa Dubai yung pera. Dadaan, okay? Dun sa correspondent, ano tawag dun? Bank. Na kung saan, kumbaga may harang dun, ay, tika muna, huy, Pilipinas, okay? Ito yung corresponding bank na US based or US controlled or magmamay-ari ng Amerika na, teka muna, Pilipinas, na-sanction kayo kasi nakipagsabuatan kayo sa ICC. O, hindi namin babalik ang pera ninyo, i-hold namin, hindi makakarating ang langis, ay ang bayad nyo sa Dubai, hindi kayo mabibigyan ng langis. Parang ganon, layman's term. You know? So, isa-sanction katulad ng ginagawa sa mga ICC judge. Kasi yung mga dollar transaction, mga kababayan, dumadaan pa rin sa Jamaica. Kaya malakas ang loob ni Papa Trump, ni Lolo Trump ninyo, mga kababayan, na sinasabi na i-dismantle nila ang ICC kasi alam nila na kayang-kaya nilang gawin. So, ang question naman natin ngayon, makakauwi na ba si PRRD? Well, I believe so. 'Di ba? Kasi, ano sa tingin ninyo? Kasi pag na-dismantle na yan, nawala na yung ICC, ano pang tribunal, wala na unless naggumawa sila. Right? Yeah. You cannot buy oil without dollar. Right? Tama. Sabi ni Ana. Okay? So, I think makakauwi na si PRRD. But of course, may process yan. Kasi pag inabolish na yan, ang ICC, paano yung kaso ni PRRD? Saan nila itatransfer si PRRD? So, posibleng babalik sa Pilipinas or pag sarado na yun, hindi mo alam, baka mamaya ipagkukulong yung mga judges na yan. Hindi natin alam, katulad kay Maduro. Walang imposible sa Amerika. Right? So, yan ang kaabang-abang, mga kababayan. Yan yung kaabang-abang at I think umaayon din sa atin ang panahon kasi nga, talong-talo talaga yung niyan. Yung ICC, kapag talagang dinurog sila ng Amerika, kaya talaga silang pilayan through finances. Dahil hindi sila makakagalaw, wala silang pera dahil pipigilan ng Amerika yung mga transaksyon ng ICC at ng mga ayaw makipagsundo. Okay? Or umayon na wag suportahan ang ICC. Yan, mga kababayan. Right? So, yung sinasabi ko kanina, na let's say for example, sinulat ko pala ito, bilang ito ni Sari Roque. So, may tinatawag na SWIFT, Society of Worldwide Interbank. Okay? Ito ay isang secure messaging network ng mga bangko. Okay? Na mag-a-alert na, si Pilipinas, nagpadala ng $1 million papunta sa Bank of Dubai. Oy, teka muna, may messaging dito Mayroon dito naka-flag sila na sila ay sinanction. You know what I mean? So, sabi ng SWIFT, oy, naka-sanction ka, Pilipinas. So, hindi makakarating yung pera mo papuntang Dubai, nga tayo ngayon. Alright? Kumbaga,
Mga kababayan, okay? Ang gagawin ng you know, ng Amerika o ng Amerika, gugurgurin talaga yung ekonomiya para umayon sa kanila. Alam mo naman, di ba? Alam niyo naman yung mga pangyayari ngayon. So ako, I'm just looking forward na bilisan na ng US government na i-dismantle yung ICC na yan para makauwi na ang PRRD. Lahat ng pangyayaring ito, sabi ko nga, naniniwala tayo sa bawat pangyayari sa bayan natin o sa buhay natin, may mga reasons. Ano ngayon ang sasabihin ni Bangag dahil pinakidnap niya ang PRRD? Hindi ko lang alam kung anong nasa isip ni Papa Trump, ni Lolo Trump, kasi alam niya na si Bangag ay nakipagsabuatan. Na si Bangag ang mismong nagpag-kidnap kay PRRD. Hindi naman tanga ang Amerika. May mga intelligence yan. Hindi naman katulad ng bobong PNP, AFP, NSC. Okay, na yung intelligence fund ay hindi nila ginagastos para sa tunay na intelligence operation. Di ba? Alam ng government ng Amerika na si Marcos Jr. ay nakipagsabuatan sa ICC. Kaya tuta siya, pero I doubt it. Kasi magiging tuta talaga si Bangag. Hindi natin alam kung ano mga next na mangyayari. Pero ako, positive ako. Sa statement ngayon ni Rubio, na i-dismantle nila. Nakita nyo naman yung giyera ngayon sa Iran, di ba? On and off, on and off. Lalo na yung ICC. Nakita nyo naman, wala naman silang armas. Wala silang armas doon. Mas madali silang i-dismantle. Right? Yeah, tama ka. I-reject lahat ng transaction. In layman's term, para maintindihan natin, kasi very complicated yan eh. You know? Pero madali lang intindihin. Okay? Yun na nga ang example ko. Pilipinas ako. Bibili ako ng langis sa Saudi. Okay? Hindi ako, although diretso ang pera sa bank ng Saudi, pero may dadaanan ka na correspondent bank na nagsasabi, okay, go, ipadala mo na, okay, cleared tong bansang to, okay, nakiisa to sa atin, at wala itong sanction. So, very smooth. Pero kung may nakalagay, parang ano yan naka-alert, o teka, Pilipinas, naka-alerto to, demonyo to si Bangag. Okay, wag natin tanggapin yung pera nila or kunin natin yung pera nila o wag natin ibalik. Di ba? Mga ganun lang yun. Right? So anyway, mga palangga, ang pinaka-importante dito sa araw-araw na pinag-uusapan natin, wala na pong batas-batas sa Pilipinas. Lahat sila magkakasabwat. Balikan ko, to highlight uli, wala na pong kwenta yung impeachment na yan. Kaya, if I were you, tama ang sinabi ni General Pokis, lumabas na kayo sa kalsada at manindigan. Sabi ni May Perez, Tantoco case, alam na lahat yan. Okay? Alam na lahat yan ng gobyerno ng Amerika. Antayin na lang natin. Kaya nga si Bangag nagpapakatuta siya. Hindi nga natin alam, meron silang agreement or what. Okay? Kaya si Bangag nagpapakatuta. Pero dapat, Manelo! Pero kaya dapat, mga palangga, okay? You have to do something. Yes, lahat, Galaxy, lahat sila bendalo na. Bendalo na. Paulit-ulit na nga lang tayo eh. Naluto na ni Satanas yan. Kaya dapat si Satanas at si Bangag talagang, kung meron lang stone to death nung unang nung unang panahon, dapat yan ang parusa sa kanila eh. Di ba? Nung unang panahon. Or bitayin talaga sila, mapanagot sila sa batas at isoli yung pera na ninakaw nila. I just don't know. Nakikita nyo na lahat ang nangyayari sa inyo. You have to do something. Or else, lubog na kayo sa baha. Huwag nyo na pong antayin na lumubog lahat ang bahay nyo sa baha. Tapos habang nalulunod-lunod kayo, kawawa naman tayo. Sana nakinig tayo kay Marlica. Oh, di ba? Ano pa nangyayari? Huli na ang lahat. You have to do something. Mga abogado ni Inday, mga kalyado ni Inday, wala na po yung saysay, yung impeachment na yan. Dahil never maging fair yan. Senator Alan Cayetano, ikaw nasusunod ikukulong. I'm telling you. Nakikita nyo. Do something. Manindigan. Lumabas.
At magprotesta, sabi ng mga tao. Magprotesta kayo dahil karapatan nyo yan. Lahat kayo. Who knows, baka lang. Anyway, wake up. Wake up, people. I'll see you again later.